Ayaw ko na to ituloy. Ano yun? Dugo na yan. Ilan na nakuha natin, oh. Kita mo. Kita mo yun. Ilan na yan? 10. Naka-10 na tayo. Oh. What's up guys? Good afternoon sa lahat na nakapanood sa ating content. Welcome back to my YouTube channel. Itik Farming, diba? Kumusta ang lahat? Kumusta po? Kumusta ang pagpapisa dyan natin? At lalo na po sa dong nakapag online natin tutorial program, hatching tutorial program lifetime. Yan, kumusta po kayo? Sana po successful po yung pagpapisa nyo. Oh? So dito guys, ang pag-usapan natin ngayon regarding lang po sa ating pag-manage overheat, no? Overheat. Okay. So, kung napapansin nyo, may di tayo na 26, 31. Nauna po yung 26. Ibig sabihin po ay mas
Ito 22 days na po, no. Ito naman 19 days, iba-iba, no, iba-iba po. Kaya ako siya nilagay dito, yung pinakauna, about to hatch na din po to, no? Para hindi masyadong mainit sa baba. Ano? Okay. So usually ginagawa ko namin dito ay dito may clearance po. No, nakikita nyo, hindi masyadong masikip. Okay. Pagka 18 days na ang itlog is dapat may clearance dito. Hindi nyo idikit na lang, no? Huwag nyo idikit talaga. Yan, no? Tingnan nyo. May clearance po. Para yung hangin po sa ilalim, labas-pasok, no? Ito. Tapos hindi siya maging mainit sa kanila. Okay? Katulad ng tao, pag masyadong masikip, yun, mainit. Okay? Unlike nito, maaliwalas ba? Parang ganun. Yun naman yung sa baba. Dito ko din nilagay para hindi mainit, no? Natural na pong mainit po. So, dapat po, ito yung 26 days na to. Ay, hindi. 26 na pinasok namin, mauna talaga to magpisa. Compare it dito. Ibig sabihin po, iba-iba po yung need ng kanilang temperature. Kung napapansin nyo po, wala nang akong light dito. Except sa retainer na, yun, no, yung exhaust fan. Yan. Yan po tayo, no? At, anong oras ngayon? Mga alas 12. Tandaan niyo po guys, alas 12 hanggang 12 noon, hanggang 3 p.m. No, mainit na talaga yan ng panahon. Tapos kasabay din yan, mainit din yung itlog. Lalo na pagka from 19 days onward hanggang mapisa. Sobrang init na talaga yan. So, dapat close monitoring na po tayo. Yung napapansin natin na video, yung in-upload ko that was months ago, meron po tayong ini-spray na water, no? May water. So that ma-prevent natin yung overheat. Ayan, hindi na ako mag-i-spray. Kaya binubuksan ko po yung ating incubator from time to time. Ayan. So, sobrang init to. Oh. Oh, kung gumagana ba yung ating ano. Wait lang ha. O, dapat meron tayong ganito talaga, no? Para maano natin kung okay pa ba siya. Fully gumana. Wala. Battery. Wala na lang, no? Sandali ha. Nakapag kasi ito eh. Yan. Okay. Yan, o. 36 body temperature. Set nyo po to ng body. Ito. Meron yung mga set dyan. Set nyo lang talaga ng body. So, for example, ako 36. So, try natin yung isang itlog. Okay. Uy. Ayaw man. Okay. Ayaw. Surface body. Yan. Baka nga lobat na yung ano natin. Lobat na infrared natin. Ayaw na. Dapat maano, ang battery. Wala na, lobat na ang battery natin. Ayan na mga reading. Okay. Sige lang. Lagay na natin ito dito. Okay. Ayan, no? Dapat guys, may ganito ha. Take note, oh. Okay. Tapos, ito pag dapat nakaset ito na body. Huwag yung surface. Ma-select mo yan dito pagka bili niyan ganito. Okay. Yan po, oh. Init na, oh. Kung papansin nyo, may itim na, oh. Yung itim na to, oh. Wala na yan. 50-50 na to kung patuloy pa ba siya.
Okay, question. Sige, question tayo. Kailan ba siya pwede nating galawin ang itlog from day 1 to to hanggang mapisa. So take note, pag lagay nyo sa incubator yung fresh egg pa lang, okay, wag nyong galawin hanggang 9 days. Yan yung isang technique po. Okay, alam nyo bakit? Ang sikreto niyan, para mag-form yung mga ugat, yung mga blood vessel. Hindi siya matouch hanggang maka-fully develop na siya. Kaysa galawin nyo kaagad, inikot nyo kaagad, wala, mag-iiba yung form dun sa loob. Kaya kadalasan may mga nagtatanong bakit may mga matra hindi matuloy. Yun. Then yung nag-start yung tawag diyan yung weak na embryo. Okay, mas maganda pa rin sa akin kung magkapisa, maganda yung manual. Okay, na incubator tulad nito kasi pwede mong ma-program, okay? Individual kaysa yung automatic. Nakita niyo po yung tawag sa amin dito sa Mindanao, lambada. Lambada. So pag pasok mo ng itlog, kailangan lahat yun iikot. Gagalaw yun. Madadamay yung unang pinasok natin. Kasi kailangan yung galawin para mag equal distributed yung white. Yung white na yung nakapaikot sa embryo. Okay? So dapat kailangan ang tawag diyan, ikutin, haluin para maging balot sa puti. Yun, masarap yung balot sa puti. Kasi po ikot yung white niya doon sa piso, yung ducklings. So masarap siyang kainin, hindi pangit ang piso na cover ng white. So ganun lang po guys ha. Review lang po to sa ating pinapisa ngayon. At abangan nyo itong ating by this coming days po. So mapipisa na to. May mga tips tayo along the way. So guys, first time nyo makabisit sa ating channel, huwag nyong pakawalan to guys kasi ang dami nating matutunan dito. Okay? So sa pagpapisa, sa incubator, at saka naman ongoing po yung ating hatching tutorial program online. Okay? So doon tayo matututo sa pagpapisa, okay, sa feeding guide. Pangalawa, doon po sa gagawin nating management sa building, no? May mga idagdag tayong mga kaalaman diyan. Ang maganda ang pasukin tong ganito kasi nasa food industry tayo lahat. Okay? Maganda po. So kailangan po talaga pag din po ng industry ganito, kailangan may sapat na kapital. Ayan. Okay. Ayan. Mainit na to eh. Hindi lang natin mapakita. By the way, okay. Maganda din po yung incubator niyo po, may breather, no? Sa likod kahit magbutas lang kayo ng ito tapos from time to time open nyo lang pag hatchery ha. Okay. May butas po. Oh, init na. Sobrang init kaya. Sobrang init. Kung pwede pa lang, anuhin na lang. Sprayhan na lang natin sana. Itim na oh. Ito na oh, may itim na oh. Ito na yan. Start na po yan ng overheat. So yan yung crucial. Yan po yung pinaka-crucial. From pag mag-start na yan 18 hanggang grabe. Hanggang mapisa. Kailangan control po. Ito no, nag-itim na siya oh. Ito nyo guys oh. Yan yung sign na
Wala yan, hindi na yan matuloy. Yan o, kakaiba. Nalalaman nyo pagka araw-araw nyo itong tinitingnan ang itlog. So, ma-differentiate nyo po. Yan o. Di ba? Yan o, mayroon pa o. Tapos, mag-alangan nyo, amoy nyo, medyo mabaho na. Kailangan tanggalin, no? Para hindi magbaho ang, incubator. May mga ano na, oh. Ano. Ito na yung mga week, hindi mamatuloy. Ito, hindi na yan, hindi na yan mabisa talaga. Okay, dapat talaga hands-on din, oh. Guys, pag marami na pong ipapasaha, dapat hands-on tayo. Okay, or dapat well-trained po yung pondo lang ba na, para at least makita lang yung itlog. Oh, tingnan nyo. Ito, wala na to eh. Oh, itim na. Well-trained po talaga ang i-in-charge niya po. Or sayang. Lalo na mag-ano na tayo, magtanggap tayo ng mga orders. Sometimes, ano na eh. Nakakommit na tayo, di ba? Tapos, hindi natin kaya ma-serve. So, paano yun? Tapos, wala na. Dito, dami-dami ng bawas natin, oh. Ilan na to? Ini guys, oh. Oh, wala na. Team na yan. Hindi ko na siya yung, kahit hindi ko pa yan siya, hindi ko pa yan silawan. Alam ko na yan na, hindi na yan, oh. Tuloy. Oh, kasi, yung partner ko na yung kasama ko na nag-incubate, nilagay niya sa egg tray ng naka 18 days na. Tapos, ilang oras, ang hapon na namin na pick up eh. So, naka 18 days. So, ang iba doon, nag-overheat na yon. So, management po talaga. Madaling mag-develop ng embryo. Lagay mo lang dyan sa incubator, tapos yaan mo lang for 9 days. Yan, that's it. Pero pag 18 days na, paano mo ituloy? Paano mo alagaan ang itlog hanggang mapisa? Yun yung pinaka-crucial po. So yan guys, pag gusto nyo matutong ganito, available ang ating hatching online, no? Ituturo ko po sa inyo yung mga technique natin na ginagawa dito. Ano? Okay, marami na po tayo. Shout out po pala sa mga nagpapisa, yung mga nag-avail sa ating tutorial program, no? Salamat po sa pagtitiwala. Yung incubator natin, ilang thousand na itong na-release eh. Ilan ng ducklings na na-develop natin dito, na-produce. Ano, itim no? Ay, itim na talaga, oh. Baho na nga. Anong problema? Dito. Ayaw ko na ito ituloy. Ano yan? Dugo na yan. Ilan na nakuha natin, oh. Kita mo. Kita mo yan. Ilan na yan? 10. Naka-10 na tayo. 11. 11. Oh. Tapos ano pa lang to?
19 days pa lang. Diba? Oh. May init. Kasi yung nakabinhit kahapon, ngayon siya magre-reflect po. Ang patay kahapon ngayon yan siya. Ngayon yung makikita after 1 day. Yan o. Kagabi. Itim na. Marami na. Kaya pag magpapisa po, tulad yan, may order ng, for example, may 1,000, no? 1,000 na babae. Dapat ipalabas natin. Times 3 po yung ating i-incubate na itlog. Gawin natin 3,000 pieces. No? Yan o. Medyo baho na. Ilan na. So yan po is hindi na natin to hold, no? Pag may mamamatay talaga 19 days na, yan yung ano talaga po, hindi na natin hold kasi normal lang po yan except na kung marami na talaga, no? Yan, error na talaga yan. Diba? Kung halimbawa itong buong tray marami na yan, maraming lahat na yan grabe na talaga yan. Kapababayaan na talaga yan ng nagpapisa. Tinutulugan po. Kaya kami dito, kulang-kulang po yung aming tulog. Pagka magpapisa, every 2 hours, gigising po kami para lang ma-monitor namin. Kaya yun po ang hirap po talaga sa pagpapisa. Steady lang. Kasi mag-board magandang caption. Hindi lang siya. Ito pa. Caption to. Hindi ka kaya pa to. Ha? So ngayon 1,000 na ipoproduce natin na female, kailangan ang ipasok sa incubator, i-incubate is 3,000. Isalin na natin yung sa budget ang lalaki. Okay? Lalaki. Kasi yan, kailangan 50% kasi yun lalaki, babae. Bawasan natin, balance na natin ito. So, ang dami na. Anong oras ngayon? 11, mga 1 na siguro. Tulad niyo, ito, hindi natin nabantayan. Ito, iwan ko kung matuloy ito. Deform ang itlog na to. Hindi magandang quality. So, okay. Sana po na matutunan tayo sa aking ginagawang content ngayon. At sana po palagi kayong magsuporta sa aking YouTube channel. Guys, maliit pa lang tayo. So, patuloy akong magbibigay ng magagandang informative video dito sa ating industry. At please like and subscribe po para magsama-sama tayo ulit sa ating next content. And bye for now.